Bakit may nahihimatay habang tinatatuan? You know what guys, hindi ka nag-iisa. Maraming clients ang nahihilo o nahihimatay habang tinatatuan. Lalo na kung first timer ka. Ito ang common dahilan kung bakit. Number 1, vasovagal response. Correct my pronunciation kung mali ako. Ito yung automatic reaction ng katawan sa pain o sobrang kaba. Biglang bumababa ang blood pressure at heart rate mo. Kaya nawawalan ng ulat o hinihimatay. Yung iba pa nga dyan, makakita lang ng needle, hinihimatay na. Tapos boom, blackout. Number 2, walang kinain or low blood sugar. Kung wala kang kain bagong session, bababa talaga ang blood sugar mo guys. Pag nangyari ito habang nasasaktan ka, mahilo ka at matutumba. Kaya laging reminder ng artist mo guys, kumain ka muna bago tumuloy. Or bring your own snacks. Pangatlo guys, pagod or dehydrated. Kulang sa tulog, tubig. Okay, mas mahina ang pain tolerance mo pag wala kang enough sleep and dehydrated ka guys. So, mas mainam na matulog ka at least 8 hours. Same 8 glass of water bago ang session para hindi tayo mag-collapse. Pangapat guys, kaba or panic attack. Yung anticipation natin ng pain mas malala pa sa actual tattoo. Right? So, adrenaline rush plus kaba is equal to hilo, pawis, minsan magsusuka ka pa. Alright? And then, eventually, blackout. Panglima, sobrang sakit or pain overload. You know what guys, may mga spot talaga sa katawan na sobrang sakit. Alright? So, like for example, spine, ribs, inner arm. Kung mababa ang pain tolerance mo or alam mong mahaba ang session, ma-overwhelm talaga ang katawan mo. So, mas magbuting, ready, and prep ka talaga. And reminder mga katinta, hindi naman ibig sabihin na mahina ka talaga. Normal lang yan na mahimatay. Kahit naman ako, minsan na akong nag-collapse. Okay. Dapat ready pa rin ang katawan mo. So, simple lang yan. Una, kumain bago magpatato, uminom ng tubig, patulog ka ng maayos, sabihin mo lang sa artist mo kung pinakabahan ka para mabigyan ka ng advice. So, what's in it for the client? Masakit ng todo. Solid ang sakit nito guys sa inyo. Okay? So, without proper sleep, hydration, or food, yung pain tolerance mo ay sobrang baba. Resulta niyan, mas ramdam mo yung sakit. Parang pinupunit yung balat mo. Okay? Tapos, dadagdag pa yung hilo, pagod, then magkukolapse ka. So, kapag gutom, puyat ka, or dehydrated ka guys, your body might shut down mid-session. Right? Pwede kang manghina, mararamdaman mo yung pawis mo, malamig, and then magkukolapse ka na. Tapos, unfinished tattoo. Alright, kung bigla ka napagod or nag-collapse, hindi magtapos ang session mo. Sayang oras mo, sayang oras ng artist mo, effort mo, at yung pera. Kasi babalik ka for the next session. May mga artists na hindi na nagpapabayad sa mga gagamitin for the next session. Meron din naman na you have to add just for the equipment na gagamitin for the second session. Tapos may risk tayo ng infection or bad healing. Okay? Because again, stress weakens your immune system guys. So kung hindi prepared yung katawan mo, pwedeng pangit ang maging healing process or results. So may chance na mag-fade agad yung tato, tapos magkasugat ng hindi maayos. Kumusta naman kaming mga tattoo artists? Of course, interrupted workflow. So pag guminto ang session dahil sa client collapse or panic, nasisira ang focus ng artist. Tattooing requires precision guys. Okay? So any sudden stop is risky. Okay? Then wasted time and materials. Artist prepares inks, needles, gloves, and setup per session. Pag hindi natuloy, sayang lahat. And hindi alam lahat ng client yun. You have to start from scratch again for the next session. So extra cost yun. And then, emotional stress. Guys, meron din naman mga artists ganon. So, hindi lang si client. Okay. So, kung may client na biglang nahimatay or nagpanic,
nasa kami ng artist ang immediate response. Hindi lang siya tattoo artist, bigla siya nagiging first aider. Huli siguro delayed schedules. If a session takes longer than expected due to the client unpreparedness, apektado talaga next bookings. So sira ang trust ni artist sa other client na may naka-schedule. Quick recap tayo guys. So what's in it for everyone if you prepare? So for the client, smoother, faster session, definitely less pain yan guys. Safer experience, beautiful results, more respects from the artist. And then for us as an artist, consistent focus, quality output, efficient workflow, mas enjoyable ang session for both sides. Lagi po nating tatandaan mga katinta, hindi lang basta drawing ang tato, commitment po yan sa katawan nyo. Kaya importante ang preparation at respeto sa proseso. Hindi po ako magaling at lalong hindi nagmamagaling. Masasabi kong marunong lang po ako magtato at patuloy pang natututo. Kung may tanong kayo o suggestion, comment lang or direct message niyo po ako. Open po ako sa lahat ng suggestion nyo. Don't forget to search and follow Alving Tattoo sa lahat ng social media platform. Same name po tayo sa YouTube. Thank you po and mabuhay po tayong lahat.